Magandang gabi. Sa International Criminal Court sa The Hague, ang Hulyo 1 ay naging isang mahalagang sandali, ang huling araw para sa taga-usig na isumite ang lahat ng ebidensya para sa kumpirmasyon ng pagding laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang lahat ng isiniwalat at ang mga bagay na nananatiling lihim. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Noong Marso, naglabas ang ICC ng arrest warrant na nag-aakusa kay Duterte ng mga krimen laban sa sangkatauhan sa kanyang digmaan kontra droga mula pa noong siya ay alkalde sa Davao at bilang Pangulo. At agad siyang ihinaharap sa korte. Ang Hulyo 1 ay hindi lang isang petsa, ito ay isang legal na paghinto. Kailangan makita ng korte kung anong ebidensya ang hawak ng taga-usig at kailangan malaman ng depensa kung ano ang kanilang haharapin. Orihinal na itinakda ng mas maaga ang pagsumite ng mga ebidensya at mga dokumento, ngunit binigyan ng ICC ng huling palugit hanggang Hulyo 1 ang prosekusyon para may saayos ang mga ito. Alamin natin kung bakit. Binanggit ng mga taga-usig ang pagiging komplikado ng mga protokol sa proteksyon ng saksi at mga kahilingan sa pagtatago ng impormasyon. Ipinapakita ng mga dokumento ng korte na dapat itong isumite noong Hunyo 16 na may mga tugon mula sa depensa pagsapit ng Hunyo 20 ang schedule na kinilala ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ang rolling disclosure na ito ay nagpapahintulot sa pag-uusig na ibahagi ang mga materyales habang inihahanda ang mga ito na may pahintulot ng korte. Ang pagpapalawig hanggang Hulyo 1 ay nagbigay lamang ng huling pahintulot para sa lahat ng natitirang materyal. Noong Hulyo 1, isinampa ng ICC Deputy Prosecutor ang 11th communication na nagdedetalye ng 1,062, 1,062 item na isiniwalat hanggang Hunyo 27. Saklaw nito ang mula sa mga militar hanggang sa lihim na pagsubaybay. 7 item tungkol sa panahon ng Davao Death Squad bilang alkalde, 435 klaman, item na may kaugnayan sa mga operasyon ng barangay clearance bilang Pangulo at karagdagang material tulad ng ebidensya mula sa social media at mga internal memo. Ang malaking bahagi ay naugnay sa mga operasyon bilang Pangulo, mga raid ng barangay clearance na naiulat na nagdulot ng daan-daang di makatarungang pagpatay sa mga komunidad. Ilagay natin sa tamang pananaw ang 1,062 numero. Pinag-uusapan natin ang mga transkripsyon, mga log ng pulisya, mga panayam sa saksi, mga tinanggal na dosye, nakaimpake sa digital at hard copy na format. Ang tanong ay, gaano ito katibay? Kung ganap na katanggap-tanggap, ang koleksyon na ito ay maaring bumuo ng isang nakakumbinsing larawan ng pagsubaybay sa digmaan kontra droga. Ngunit ang dami ay hindi lahat, ang kahalagahan at integridad ang mahalaga. Kaligtasan muna, maraming pangalan ng saksi ang tinanggal na may mga proteksyon sa pagkakilanlan na nakakabinbin sa mga desisyon ng korte. Binigyang diin ng mga taga-usig ang panganib sa mga saksi. Marami sa kanila ay nasa ilalim ng proteksyon ng saksi na nakabase sa Pilipinas. Mahalaga ang testimonya ng saksi, ngunit ang paglalantad ng mga pagkakakilanlan na maaga ay maaring humantong sa pananakot o mas malala pa, lalo na sa kasaysayan ng mga banta. Kailangang maging balanse ang korte. Ngayong nasa kamay na ng depensa ang lahat ng ebidensya, ano ang susunod sa loob ng 14 na linggo? Una, kailangang suriin ng mga pangkat ng depensa ang lahat ng 1,062, 1,062 item. Pagkatapos, maaari silang maghain ng mga pagtutol sa kawalang kabuluhan o diwastong pagsisiwalat. Susunod, tatapusin ng korte ang mga hakbang sa proteksyon sa pamamagitan ng mga desisyon sa pagtatago ng impormasyon. At sa wakas, sa Setyembre, isang pagdinig para sa kumpirmasyon ang magpapasya kung may sapat na legal at makatotohanang batayan upang magpatuloy sa isang ganap na paglitis. Ang Hulyo 1 ay isang mahalagang kaganapan, ngunit sa legal na paglalakbay na naghihintay, ito ay simula pa lamang. Narito kami sa bawat hakbang ng proseso, habang sinusuri ng The Hague kung sinusuportahan ng napakaraming ebidensya na ito ang pag-uusig ng isang pandaigdigang korte. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment. Disclaimer, ang mga pahayag at impormasyon sa video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon at nakuha mula sa mga pampublikong pahayagan at iba pang sources.
Hindi ito maaaring ituring na kapalit ng payong legal mula sa isang lisensyadong abogado. Ang mga legal na isyong binanggit ay maaaring magbago batay sa bagong batas, desisyon ng korte, o interpretasyon ng mga hensyang may kinalaman. Ang lahat ng tao na nabanggit ay nanatiling inosente o walang sala hanggat hindi napatunayang nagkasala sa batas.